Sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 16, talatang 13 hanggang 18. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, tatapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsasipanaig laban sa kanya. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng banal salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Isang mapagpalang araw po muli ang pinagkaroon sa atin ng ating mga Panginoon. Gayon po sa isang mapagpalang pag-aaral kung saan tayo po ay pinaalalahanan kung paano po ang paraan ng paglilinis. Po. Meron daw pong mga kapatid meron lang po idadagdag sa pagtuturo. Alam niyo mga kapatid, pareho po kami ng kapatid na Roland, ako rin po ay naging housekeeping din pero sa fast food. Hindi ko rin po sukat akalain na akala ko madali lang pagka kumakain kayo sa fast food, di ba? Parang madali lang maglinis. Pero mahirap po talaga, totoo po yung sasabi ng ating Pastor Roland. Lalo na pag yung CR, public. Nakaka-CR ba kayo sa mga CR ng fast food? Sa lahat ng CR? Bakit yung iba hindi kaya-aya, no? Nililinis namin yun. Diba? Lalo na sa fast food, yung grease trap na tinatawag. Napakahirap po yung yun. Yung grease trap. Napakabaho. Naligo na ako 3 araw. Nakauwi ko pa rin sa kamay ko yung amoy. Walang lalo na yung mga bata kung saan-saan na lang dyan sa fast food, kung ano lang ginagawa. Linis yun, wala kang choice dun eh. Pero, hindi pa pala malinis yun. Meron pa talagang chemical na ginagamit para linisin yun. At ang sikreto daw doon, kahit hindi ka daw expert sa paglilinis, basta masipag ka maglinis, lilinis yan at matututo kang maglinis. Basta masikap ka, magsipag ka lang, matututunan mo maglinis ng maayos. Kasi wala namang pinanganak na magaling talaga dun eh, di ba? So, wala eh. Pero kung araw-araw mo siya ginagawa at willing ka talagang matututunan mo siya. Sa atin, sa pananampalataya, nilinis tayo ng Panginoon. Wala naman dito mga kapatid na pinanganak talagang expert na sa Bible eh. Tama po ba? Pero sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Panginoon, lalo tayo nitong kumbaga sa ginto na dinadalisay ng apoy. Nililinis nung apoy yung ginto para mawala lahat ng dirt. Ang matira lang po ay yung purong ginto. So, ang gusto ng Diyos, maging puro tayo. Yung pananampalataya natin, maging puro buo. Ngayon din, meron din pong tatanggalin bukod dun sa mga nasabi kaninang yung sa sarili natin, natatanggalin, mga karumihan ng laman. Meron pang tatanggalin mga kapatid sa magitan ng salita ng Diyos, yung maling aral na dating inyong natutunan. Dapat ililinis din po yun. Diba? Meron tayong mga natutunan noon, nakakala natin tama. Kagaya ano sinabi kanina, bahala na kami mag-usap ng Panginoon. Dating aral niyo yan eh. Tatanggalin niyo rin yan. Diba? Kasi parang pag lumalabas gano'n eh, parang magpapantay kayo ng Diyos. Kami na mag-usap, parang kaya mo eh, no? Di ba ayaw nang lumalabas doon? Parang kaya mo siya eh. Hindi, wala kang magagawa sa Panginoon. Ito gusto ng Diyos eh. Pero pag sabi bahala na kami mag-usap, parang may pagkakataon kang manalo sa Kanya. Di ba, yun ang lumalabas doon eh. So, hindi po pwede talaga yun. Yung masamang katha, yung maling aral, kasama yan sa nililinis ng salita ng Panginoon. So dito mga kapatid, ay tunghayan natin ng isang pag-aaral na hinango po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 16. Nung mga nakakaraang panahon, mga kapatid, na ating pong mga mensahe, kung natatandaan nyo, inaral natin dun sa 14,
yung How to Survive in a Storm. Matatandaan niyo mga kapatid. Nung lumulan sila sa arko o sa barko, tapos dumaan sila sa dagat, tapos nagkabagyo. Tapos si Pedro gustong dumaan. Tapos sabi ng Diyos, halika, lumakad si Pedro, pero hindi siya nagtagumpay talaga. Nakalakad siya pang sumandali, pero lumubog din. Tapos niligtas siya ng Panginoon, sinabi, magkaroon siya ng malakas sa pananampalataya. Sa Kapitulo 15, pinag-aralan natin yung growing faith, yung 4 na klase ng pananampalataya. Yung mahinang pananampalataya, walang pananampalataya, maling pananampalataya, at tamang pananampalataya. Yun sa Kapitulo 15. Pagdating dito sa 16, kasama na rin po dito sa 15, yung pagpapakain po sa sa 4,000, saka yung sa 5,000. Kasama na rin po doon. Pagdating dito sa 16, sisimulan po muna natin dito sa 13. Sabi doon, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ang pamagat po ng mensahe po natin sa umagang ito ay ipahayag si Jesus. In English po mga kapatid, proclaim Jesus. Sabi dun kanina sa inawit natin bago sa ating awit ng pagsamba, paano yung chorus nun yung sa dating kinanta? Kailan mo ipahahayag? Sabi dun? Yung may salitang ipahahayag? Kailan mo itatanghal? Ang araw mo lumipas na. Kailan mo ipoproclaim sa sarili mo yun? Ganun po yung tanong dun eh. Tinatanong ng Panginoong Yesus si Pedro at ang mga alagad. Pero take note niyo po yung talata sa 13. Sabi po dito, dinala o dumating sila sa Cesarea ni Filipo. Bibigyan kayo mga kapatid ng konting background po dito. Nung tinatawag na Cesarea ni Filipo, napaka-importante nito mga kapatid kasi minsan sa Biblia, pag binabasa natin, parang nadaan lang yung lugar, tapos hindi natin nabibigyan ng ng tanong, ano bang lugar yan? Cesarea ni Filipo. Bakit sila dinala dyan ni Jesus? Tatanungin lang naman sila. Diba? Parang gano'n no? Parang bigyan nyo ng konting pagtingin. Kahit konting pagtingin. Yung mga bahagi ng talata. Dinala sila ni Jesus, o dumating sila kasama si Jesus sa sakop ng Cesarea ni Filipo. At tinanong niya ang kanyang mga alagad. Nandun kasi sila sa isang lugar, tapos pumunta sila doon sa Cesarea ni Filipo. It is 30 miles away mula doon sa kanilang lugar. 30 miles. In kilometers, ilan po yung 30 miles? Papatak na sa mga 42 kilometers po yan, mga 40. Ha? Kasi ang isang kilometro, ay isang milya, 1.5 o 1.3, ganun. 1.2 to 1.5 kilometer, hindi po matandaan yung ilan. So pumapatak, nasa 40 kilometer ito, o lagpas pa. Nilakad nila yun, 40 kilometer. Ang dito hanggang bayan, 4 to 6 kilometer. Kaya nyo lakarin? Lakad tayo mga kapatid hanggang doon. Matagal. Hanggang Cubao, ilang kilometro? Mga nasa lang po yan, 8 to 10. Kasi Welcome Rotonda is 18 kilometer mula dito. And they walk 40 kilometers away mula doon sa kanilang kinaroroonan. Naglakad lang po sila. 40 kilometers. Ibig sabihin, kung iyon ay napakahabang lugar, marami silang nakita, marami silang naranasan bago dumating dito sa Cesarea ni Filipo. Pakita natin, Brother Jock, yung picture. Dito po sila galing sa Jerusalem, tapos nagpunta sila Capernaum, tapos yun yung Cesarea Philippi. From Capernaum to Cesarea Philippi o Cesarea ni Filipo is 40 kilometers. Napakahaba po niyan. At pagdating doon, wala na silang pupuntahan doon.
Kasi parte yun ng Greek, ano na yun eh, mga parting Griego na yung mga nandun eh, mga Greek countries na yung nandun eh. Ito yung, ano eh, Israel, ano to eh, area na to, ito yung Israel area. Pero pagdating doon, wala na silang pupuntahan. Bakit sila dinala ng Panginoon doon? Para lang tanungin, sabi dito ang tanong, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Ganito po mga kapatid. Bigyan kayo ng konting background na may Cesarea ni Filipo. Yung Cesarea ni Filipo ay isang lugar na ang dating pangalan po niyan, Panias. Panias. Mula sa word na pan. Isa po yung lugar, eto, yan. Yan yung lugar na Panias. Yung kuweba na yun, na sabi ng mga Griego o ng mga tao noon, may nakatirang Diyos-Diyosan na ang pangalan ay si Pan. Sino po dito yung yung nakapanood na ng Percy Jackson something na pelikula? Meron kayo nakita doon na isang hugis tao na may paa mula dito, ang kambing yung paa niya, katawang kambing, tapos may sungay, tapos may flute siya na masayang tumutugtog-tugtog. Yun si Pan. At sinasamba yun ng mga tao doon nung panahon na yun. Kaya tawag niya sa lugar na Panias. Pero dumating yung panahon ng isang tetrarcha na si Herod Philippi, Caesar Philip, pinalitan niya po yun, itong isang Herodes, isang tetrarcha. Pinalitan niya mula sa isang pangalan si Cesar, at galing naman sa pangalan niya na si Philip, pinaghalo niya, ginawa niya ng Caesar Philippi. So hindi na yung Panias ang pangalan niya. Ngayon, isa na siyang tourist spot. Pag tinype niya yung Caesarea Philippi sa Google, yung mga tao nagpupunta ron, nagpipicture taking pa dyan. Nandito ako ngayon sa Panias, sa Caesarea Philippi. Parang lumalabas, nandito ako sa lugar ng mga Diyos-Diyos. Parang ganun pa. Proud na proud pa silang nagpipicture doon. Ganon. Sa panahon natin ngayon kasi ang ginagawang ganyan, grotto. Alam niyo yung mga grotto sa Baguio, ganon. Selfie pa doon sa grotto. Dito ako sa sa Tagaytay naman. Dito ako sa kamay ni Kamay ng... O doon tayo sa sa Bandang Rizal. Ano yung malaking doon? Ha? Reyna? Sorry. Di ba may mga tao mahilig sa ganun eh. Ngayon, from this part, papunta ron, napakaraming nakita nitong mga alagad na mga tao. Kasi tayo lang dito maglakad lang tayo mula rito hanggang bayan. Ilang pangkat ng pananampalataya makikita niyo mula rito hanggang bayan? May 10 o higit? Higit? Hanggang Cubao? Iba't ibang klaseng tao na. 40 kilometers. Kasi mula rito hanggang Cavite is 50 kilometers dun sa bahay namin, 50 kilometers. Napakaraming pangkat ng pananampalataya na. At kung ikay naglalakad, makikita mo silang lahat. Diba? Kung nakasakay ka, tulog ka, di mo makikita yun malamang Lalo na kung hindi ikaw ang driver, pasahero ka lang, wala kang makikita naglalakad kayo. Babalikan natin mamaya, punta tayo sa talata ulit. Sabi rito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, anong klaseng lugar ba itong Cesarea ni Filipo at bago makarating doon? Isa itong lugar na maraming pangkat ng pananampalataya, maraming pangkat ng paniniwala ang mga tao, maraming mga taong naniniwala sa iba't ibang mga klase ng mga hindi kilala ni Diyos. Doon lang sa Jerusalem mismo, di ba? Sa Israel lang Di ba yung Israel? Sabi nga, hindi nila itinaboy yung mga nakatira doon, kundi nakipamuhay sila doon. Kaya ibang mga Israelita na nakikisama pa sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila pinuksa. Sa pinag-aralan kanina, hindi nila nilinis yun Kasi di ba ang sabi kay Josue at kay Moises, pag kayo napunta sa lupang pangako, puksain niyo lahat, patayin niyo lahat, para inyo lang yung lupa. Ano yung ginawa nila? Nanghinayang sila, nakipamuhay sila doon, hindi nila nilinis yun So sila, kasama nila yung mga namumuhay sa Diyos-Diyosan. Sa Israel pa lang yun. Kung lumabas sila, pupuntang sa Cesarea ni Filipo, ibang lugar, ibang mga pananampalatayang nandoon. Ngayon, ito ang tanong ni Jesus sa mga alagad. Sabi niya rito sa 13, balik na po natin. Iyan mo, control, tapos scroll down mo para lumiit ng konti. Control, tapos scroll down mo yung Ayan. Para makita yung buong talata.
na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Tingnan niyo yung tanong ng Panginoong Yesus. Nagtatanong siya, pero yung tanong niya, nandun na yung sagot. Pwede naman tanong niya ganito eh. Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Hindi, naglagay na siya ng clue. Ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Alam niyo bakit anak ng tao? Kasi po, ang mga taga-Israel, nabasa nila yung aklat sa Daniel na sinasabi, darating yung anak ng tao at siya ay yung maghahari. So, nagbibigay na siya ng clue kung sino yung anak ng tao. Ngayon, sumagot itong sino nang sumagot dito? O wala sinabing pangalan, 14. At kanilang sinabi, anang ilan? Sa pagdadaan daw nila, kumbaga si Jesus kasi, tinanong yung mga alagad, ayon sa inyong census, sa lahat ng dinaanan natin, ano sinasabi ng mga, ano ang consensus ng mga tao kung sino ako? O sino yung anak ng tao? Ito sagot ng mga alagad. Anang ilan? Ikaw daw si Juan Bautista. For the record mga kapatid, nung panahon na tinatanong nila ito, si Juan Bautista patay na. Napugutan na siya ng ulo. Ang sabi ng ilan, ikaw daw si Elias. Ang sabi ng ilan, ikaw daw si Jeremias. O isa sa mga propeta. Ano lumalabas doon mga kapatid? Kasi itong mga propeta na to, lahat patay na. Anong sinasabi ng mga tao? You could be the resurrection of them. Nabuhay na magulay si Juan Bautista at siya yun. Si Juan Bautista yan, nabuhay lang siya magulay sa katauhan niya. Hindi, yan si Elias kasi sabi doon sa isang talata sa Lumang Tipan, nangako si Elias babalik eh. Sa Malakias yata yun. Tama ba? Sa Malakias. Sabi si Elias babalik, ikaw na yun. Sabi ng ibang tao. Ang sabi naman ng ilan, ikaw si Jeremias, kasi may talata din si Jeremias, parang babalik daw eh. So, ikaw na yun, nagbalik na si Jeremias at ikaw daw yun. Ang sabi naman ng ilan, isa ka sa mga propeta o ikaw yung propeta na sinasabi ni Moises na darating sa inyo isang propeta na gaya ko. Yan. Kasi bakit nasabi ng mga tao yun na ganun ang Panginoong Yesus? Kasi si Juan Bautista, paano ba siya mangaral? Alam niyo, si Juan Bautista, wala siyang himala na ginawa. Pero kung mangaral si Juan Bautista, napakatapang. Alam niyo po ba, gaano siya katapang? At gaano siya kinagigiliwan ng mga tao? Bagaman siya ay ganito mangaral, o bigyan muna natin ng topography si Juan Bautista. Si Juan Bautista nangangaral sa mga ilang, malayo. Kayo, mga taga dito, dumadayo pa kayo ng Kalawis para makita lang si Juan Bautista. Ganun ang dating nun. Tapos, pagdating nyo doon, paano mangaral si Juan Bautista? Kayong lahi ng mga ulupong. Ganun mangaral si Juan Bautista. Ang layo-layo ng, ang layo-layo ng nilakbay mo para makinig ng sermon o makinig ng mga salita ng Diyos. Kung paano magsalita si Juan Bautista, ang madadatnan mo, kayong lahi ng mga ulupong. Ganun magsalita si Juan Bautista. Alam niyo mga tao, imbis na mainis, nagiliw pa eh. Binabalik-balikan si Juan Bautista, napakahusay mangaral nito. Napaka-straight. Walang takot. Kaya kayo, magsisi kayo at magbautismo. Ganyan siya, magsisi kayo. Pinagbabautismo siya, sa pamagitan ng aral ni Juan Bautista. Kaya nga, diyang the-baptize ang tawag sa kanya eh. Magbautismo kayo. Yan. Ganun mangaral. Kaya ang mga tao, nung nangangaral si Jesus, di ba si Jesus, nung siya ay nandun sa templo, nakita niya yung mga nagtitinda doon sa templo, sinaway niya. Ang bahay nito ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginagawa ninyong bahay ng mga tulisan, napaka-straight. So parang pareho ni Juan Bautista to ah. Siya yun. Si Juan Bautista namatay na nagbalik si Juan Bautista. Mukhang siya yun. Ganyan ang tingin ng mga tao. Eh bakit ang tawag naman sa kanya si Elias? Sabi ng iba, ng iba, siya si Elias. Kasi si Elias, paano ba siya nabuhay? Si Elias, makapangyarihan, ang daming himalang ginawa. Kinuha nga niya yung kanya yung balabal, inihampas doon sa Ilog Jordan.
Ano nangyari sa Ilog Jordan? Bumuka. Nagpakita ng iba't ibang mga himala sa mga tao. Eh si Jesus, di ba, ang daming ginawa rin mga himala? Malamang, ito na si Elias. Kasi nakakagawa siya ng mga himala, mga makapangyarihan to. Si Elias yan. Bakit yung mga ibang tao, sabi naman, siya si Jeremias. Bakit ano ba si Jeremias? Ayon sa ating mababasa, sa sunod na mga panahon, pag tinuro na natin yung aklat ng Jeremias, si Jeremias is the most compassionate prophet. Ano siya, yung umiiyak nga eh. Tawag nga sa kanya ng iba, the crying prophet. Di ba nakita nila si Jesus at tumangi si Jesus, mga ganon. Compassionate. Di ba yung mga bata lumalapit, sinasaway ng mga alagad, sabi, huwag niyong saway ng mga bata. Sapagkat sa mga bata ito, ang kaharian ng Diyos, huwag niyong sawayin, compassionate ang Panginoon eh. Sa mga pagtuturo ng Panginoon, doon sa Lucas nga, di ba? Sa libughang anak, di ba? Tinanggap niya yung anak na nagbabalik. Compassionate ang Panginoon. So, inihalin tulad nila ang Panginoon kay Jeremias. Si Jeremias yan, nagbabalik. Pero tanda rin ng iba, sabi ng ibang tao, isa siya sa mga propeta. Kasi tanda nila, sabi ni Moises, may isang propeta na darating na gaya ko. So tanda nila yon. So ang daming mga tao na iba't iba ang palagay nila kung sino si Jesus. 40 kilometers ba naman o 30 miles ang lakarin mo. Palagay nyo mga kapatid, iisang pananampalataya lang ba o paniniwala makikita nyo sa ganung kalawak na lugar? Kayo humusga. Sigurado, may magkaiba-iba ron. Meron. At kung magkakaiba-iba yun, meron bang tatama sa kanila? Yan. Diba? Tingnan nyo yung 15. Kanyang sinabi sa kanila, tatapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? The first question, ano ang sabi ng ilang mga tao kung sino ako? The second question is, tatapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Pero kayo, kung kayo tatanungin ko, sino ako sa inyo, para sa inyo? Ano ang isasagot nyo? Ano ang pagkakakilala nyo sa akin? Itong paniniwala ng mga tao. Pero yung pagkakakilala nyo, kapareho ba nila? O tama na ba yung pananampalataya? Tama na ba yung pagkakakilala nyo tungkol sa akin? Hinahamon nyo na ngayon yung mga alagad. Tatapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tignan niyo mga kapatid. Nanguna rito si Simon. Pangalan niya pa rito, Simon. Pero nilagyan na agad si Mateo. Pero kilala din Mateo, nung sinulat niya ito, nasa Simon siya si Pedro. Ikaw ang Kristo, you are Christ, you are the Messiah. Ang anak ng Diyos na buhay. Ano yung po nun? The Son of the Living God. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas. Si Simon kasi, anak po siya ni Jonas. Yung Bar, yung sabihin po ng Bar, anak na lalaki. Simon, anak na lalaki ni Jonas. Si Jonas po, ito yung Jonas nung sumulat ng aklat ng Jonas ha. Marami po kasi Jonas sa Biblia. So yung tatay ni Simon, Jonas din ang pangalan noon. Huwag nyo lang pong rumble po yun. Kapangalan lang. Mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ito ng laman at dugo. Sabi sa pinag-aralan natin kanina, ang pagkakilala sa Panginoon o paglilinis, hindi ito sa magitan ng iyong sariling lakas. Ito ay sa magitan ng salita ng Panginoon. Ang pananampalataya o ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa magitan ng salita ng Panginoon. Si Simon, hindi niya yun nalaman sa kanyang sarili lang. Ipinahayag ito sa kanya. Okay? Tandaan niyo po yun. Mamaya babalikan po natin. Kung baga, iniisa-isa lang muna natin talata. Mamaya, hihimayin na natin ulit bawat isang talata nito.
Datapwat sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. So si Simon, pinalitan na siya ng pangalan dito. Parang si Levi, pinalitan ng Mateo. Parang si Jacob, o si Saulo, pinalitan ng Pablo. Si Jacob, pinalitan ng Israel. Si Simon, pinalitan siya ng pangalang Pedro. Na ang ibig sabihin po ng Pedro, taas po natin sa 18, ang sabi po doon, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sabihin po ng Pedro is Petros. Maliliit na bato kasi po ang paniniwala po ng Roman Catholic. The church is built to Peter. Kaya siya yung unang papa. Ganun yung paniniwala, hindi po. Church is built to the rock which is Jesus Christ. Yung Petros, at sa ibabaw ng batong ito, yung bato naman, ang record naman niyang Petra. Sabi ng Petra, malaking bato. So, ang iglesia ay natatayo sa isang malaking bato, hindi sa maliit na bato. Itatayo ko ang aking iglesia. Tingnan niyo mga kapatid yung sequence. Napalitan ng pangalan si Pedro matapos niyang magkaroon ng tamang sagot o paniniwala kung sino si Jesus. Sabi, sino ako? Nagkaroon na ng pananampalataya. Meron kasi pananampalataya si Simon. Ako naniniwala na ikaw ang Kristo, the Son of the Living God. Ikaw ang Diyos, ang anak ng Diyos na buhay. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi yun ang pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Kapag ikay nagkaroon ng pananampalataya, babaguhin na ng Diyos kung ano yung pagkatao mo. Naalala niyo yung pinag-aralan natin, ang mabuting pangalan? Ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Tayo, ano na pangalan nyo ngayon? Ang pangalan natin ay Kristiyano. Hindi na po kasi. Dati pangalan natin makasalanan eh. Taong makasalanan. Ang tawag na sa ating ngayon, Kristiyano, anak ng Diyos, papalitan ka. At pag ikaw ay naging Kristiyano, na ibibilang ka sa iglesia o sa church. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. So, nung siya'y nanampalataya, ipinahayag na niya kanyang labi kung sino ang Panginoong Jesucristo, itatayo kong aking iglesia. Masasama ka doon. At ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Hindi, sa anumang paraan, pag nasa loob ka ng church, hindi ka mapapahamak. Ngayon, tingnan niyo ulit yung 13. Babalikan natin ito. Bakit natin bigyan ng kahulugan mo o bigyan ng background check ano yung Caesarea Philippo? Pinakita lang muna natin yung flow ng mangyayari. Bakit natin babalikan yung 13 ngayon? Tayo mga kapatid ay nasa loob ng kapilya. Diba? Tinanong tayo noon, ayon po sa Roma, Gs. 9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, Roma 19, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Tingnan niyo ito mga kapatid. Kung ipahayag mo, ang pamagat natin, ipahayag si Jesus. Kung ipahayag mo, alam niyo mga kapatid sa church, pag nasa loob tayo, napakadali talaga eh. Pupunta ka dito, aawit tayo, praise the Lord. Jesus is Lord. Ang Panginoon ay siyang ating Diyos, ang dakilang Diyos na ating sinasamba. Siya ang noon, ngayon, at magpakilanman, siya ang Alpha at ang Omega, siya ang manlilikha. Ano pa ang panghulugan natin, ang paglalarawan natin sa Panginoon, ang pagkakilala natin? Siya ang ating tagapagligtas, siya ang una at ang huli. Diba? Ipinahayag natin yan dito. Balikan natin mga Brother Noel yung sa 13. 16:13. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Philippo, what if kayo naman ay nasa labas? What if kayo naman ay nasa labas? At sa labas, napakaraming mga tao na may
iba't ibang pananampalataya at pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon ngayon, lakad kayo bandaron. Tita Rebis, paglakad nyo, makita kayo kapilyo. Anong pagkakilala niya kay Jesus Christ? Tao. Lakad pa kayong konti, bandaron. Anong pagkakilala niya kay Jesus Christ? Anak lang ng Diyos dahil siya ay mas mababa sa Diyos. Lakad pa kayong bandaron. Doon sa bandang Durawood, may kapilya pa rin eh. Anong pagkakakilala nila kay Jesus doon? Iba-iba ang pagkakakilala ng mga tao gaya rito. At kanilang sinabi, ilan ay si Elias, ang ilan ay si ganito. Parang sa panahon ngayon, maraming pangkat ng pananampalataya nagpapahayag kung anong pagkakakilala nila sa Panginoong Jesus. At minsan, mga kapatid, kahit tayo nasa loob, parang ang gusto nyo ganito. Gusto rin ba tao ganito eh? Ako, gusto kong pangangaral ganito. Lalo na pagka yung pastor nagsesermon, nasa loob-loob, sige, bigyan mo pa yung tungkol dun para marinig niya. Mga ganun pa yan. Sige, bigyan pa ron para marinig niya. Ganun. O kaya pag ikaw ay bagbag naman ang loob mo, sige, ang sarap makinig, yan ang gusto kong marinig. Diba? O minsan, ganito gusto marinig. Minsan tao namimili kasi kung ano gusto niyong pakinggan at kung saan niyo gustong makinig, doon siya pupunta. Diba? O, halimbawa, nasasaway ang gusto mo. Gusto mo ganitong klase ng pananampalataya, doon ka pupunta. Kasi yun ang pagkakakilala ng tao. Pero kung tutuusin, lahat ng pagpapakilala dito, siya ay compassionate God naman talaga eh. Kagaya ni compassionate prophet, gaya ni Jeremias. Siya ay matapang na diretsong magsalita, gaya ni Juan Bautista. Siya ay makapangyarihang propeta rin, kagaya ni Elias. At napakaraming katangian ng Panginoong Yesus na lahat yun ay meron siya. Hindi mo kailangan mamili. Ang pagkakakilala sa Panginoong Yesus, hindi parang buffet. Na paraming nakahain, kung ano lang gusto mong piliin, yun lang kakainin mo. Hindi, lahat ng katangian ng Panginoon, nandyan yun, tatanggapin mo lahat yun. Kung ang Diyos ay minsan nagagalit sa'yo, tatanggapin mo rin yun. Ipoproclaim mo yun. Kung ang Diyos nangangaral ng kaligtasan, tatanggapin mo rin yun, ipoproclaim mo rin yun. Kung ang Diyos nangangaral na magpahayag ka ng salita ng Diyos, gagawin mo rin yun. Ngayon, dinala sila sa Caesarea Philippi. Sa Caesarea Philippi. Kayo mga kapatid, hindi lamang ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay kung kailan lang tayo nasa kapilya. Minsan dinadala tayo ng Diyos sa labas ng ating comfort zone upang ipakilala rin natin siya. At tinatanong tayo ng Diyos, tayo nasa labas, nasa trabaho, nasa hanap buhay, nasa paaralan, nasa palengke, nasa kalsada, ang daming pangkat ng pananampalataya, pero tinatanong ka ng Panginoon, how do you testify of me? Gets nyo mga kapatid? Ano ang para sa iyo? Sino ako? Do you proclaim me as your God in the midst, sa gitna ng mga taong ito na mali ang pagkakakilala sa akin? Yan po yung kahalagahan ng talata na yun, na sila dinala ng Panginoon doon sa labas sa kanilang comfort zone at tinanong sila, ano ang sinasabi ng mga tao? Sabi ng mga tao dito, ikaw daw po ay tao lamang. Sabi dito, ikaw ay anghel lamang. Ikaw ay ganito lamang. Pero ikaw na nasa gitna ng isang lahing liko, ipakilala mo siya na isang Diyos at tanging tagapagligtas. Huwag kang mahihiya. Kaya doon sa pangalawang tanong, at kanilang sinabi, sa 15, 14-15, ang sabi po rito, at kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang ilan si Jeremias, at ilan isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapat anong sabi ninyo kung sino ako? Ngunit kayo mga kapatid, pag tinanong kayo ng Panginoon sa gitna ng maraming tao na mali ang pananampalataya at paniniwala at pagkakilala sa Panginoon, paano nyo pinoproclaim kung sino ang Diyos na yung sinasampalatayanan? Sino siya sa iyo? Sino siya? Si Pedro,
Ano ang pagpapakilala ni Jesus sa kanya sa panahon na yun? Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi nandun pa siya sa pagkakatawang tao bilang anak ng Diyos. Yung pagpapakilala niya. Ngayon, mga kapatid, may nakausap tayo. Sabi doon sa ano, kapatid, nasabi sa talata siya, anak lamang ng Diyos Sabi naman ng isa, nababasa ko siya'y tao Sa palagay mo ba, itong talata na to mali, at itong talata na to ay tama, o ito yung mali, ito yung tama. O pareho silang tama. Paano nangyari yun? Yun ang dapat mong alamin. At yung maling katha sa iyong isip ay unti-unting malilinis upang mapuro o maging solidong yung pananampalataya upang makilala mo siya ng totoo. Sa patuloy mong pakikinig ay makikinig sa iyong sarili. Bibigyan ko kayo ng sample, mga kapatid. Naalala nyo nung sila nasa dagat. Sabi po dito sa 8:26-27 ng Mateo. Basahin po natin pansumandali. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagoy nagbangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Mateo 8:26-27. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, anong tao ito na maging ang mga hangin at mga dagat ay nagsisitalima sa kanya? Kasi ang Panginoon Jesucristo, nung sumakay sila sa dagat, dahil ang dami niya ng pagpapagaling, di ba, na ginawa? Marami na siyang himala, pangangaral na ginawa. Natulog siya sa lalim doon sa loob ng bangka. At kung siya natutulog, bumabagyo, malakas yung hangin. Sabi ng mga alagad, ano gawin natin? Nagpanik. Kung ang Kristo ay talagang tao at hindi siya makapangyarihan, palagay yung sasagot niya sa mga alagad, palagay niyo, ang maganda gawin. Ano nga kaya? Tingin nyo, gano'n ang sasagot niya, oo, kung tao lang yun, hindi naman siya tao, anong ginawa niya? O kayong kakaunti ang pananampalataya, nang magkagay nagbangon siya, sinaway ang hangin ng dagat at humusay na totoo ang panahon. Kaya ang tanong ng mga alagad, anong tao ito na maging ang hangin at ang dagat ay nagsisitalima sa kanya? Bibigyan ko kayo ng sagot, Awit 89:6-9. Pakibasa po. Awit 89:6-9. Sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino pa tinutukoy dito? Ang Panginoong Diyos. At kinatatakutan, sapagkat sino sa langit ang maitutulad sa Panginoon? Sino sa gitna ng mga anak ng makapangyarihan ang gaya ng Panginoon? May kagaya ba ang Panginoon? Wala. Isang Diyos na kakilakilabot sa kapulungan ng mga banal at kinatatakutan ng higit sa lahat na nasa palibot niya. O Panginoong Diyos na mga hukbo, sino ang makapangyarihang gaya mo? O Jah. So gumamit ng Panginoon ng iba pang pangalan. Jehovah, mapalibughuin. Isa pang pangalan na ginamit niya, yung Jah. At pag tatapat mo ay nasa palibot mo, iyong pinagpupunuan ang kapalaluan ng dagat. Pagka nagsisibangon ang mga alon niyaon ay pinatatahimik mo. Sino lang ang may kayang magpatahimik ng hangin at ng dagat at ng mga alon? Ang Panginoong Diyos. Meron pa bang iba? Sabi dito sa talata, wala na. O balikan mo yung 8 ng Mateo, yung binanggit natin kanina. At ang mga tao ay nagtaka na sinasabi, anong tao ito na maging mga hangin at mga dagat ay nagsisitalima sa kanya? Diba, sa patuloy mong pakikinig, makikinis mo sa iyong sarili, mapapatunayan mo na si Jesus Christ ay nagkatawang tao lamang. Siya yung Diyos na nagkatawang tao kasi wala namang ibang makakagawa nun kundi ang Diyos. Malinaw yun. So siya, nagpapakilala siya na siya yung Diyos ang makita ng kanyang kapangyarihan. Diba? So, makikita nyo dito mga kapatid sa 16. Kanyang sinabi, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako. So kayo mga kapatid,
Do you proclaim that Jesus is God? Ipinahayag pa ng inyong labi ng Panginoong Jesucristo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagkatawang tao. Amen. Sa labas ng kapilyang ito, kaya nyo rin po bang sabihin sa mga tao na siya'y nag-iisang Diyos na inyong sinasampalatayanan? Dapat matapang kayo mga kapatid. Kasi sabi, ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na sa langit. So pagdating ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang kinalalagyan ng una, pagka siya'y kinaila mo, huyo. Baka sabihin sa ni Lord, huyo ka, huyo. Parang may dandanta, no? Huyo na, may ka pa, no? Huyo. Dininay mo ako nun. Dininay din kita ngayon. Di ba? I-proclaim mo siya sa labas. Ngayon, doon sa mga tama ang pananampalataya, mga kapatid. Meron tayong tinatawag na sa mga tao, kahit sa ibang bansa, the rule of law of contradiction. Bago to, bago. Pag law of contradiction, pag tayo nag-aaway, tayo nagdidebate, pwede ba pareho tayo ng tama? Debate nga eh. Isa lang sa atin mali. Isa lang sa atin tama. Pwede pareho tayong mali. Pero never na maging pareho tayong tama. Bigyan kayo ng sample. Paniniwala nyo, Sister Lourdes, halimbawa lang naman po ang Kristo tao. Paniniwala ko, ang Kristo, Diyos na nagkatawang tao. Hindi pwedeng pareho yun. Tama yun. Kristo, tao lang yan. Wala nun, hanggang magpakilanman, tao lang yan. Pero sa atin, ang Panginoong Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Hindi pwedeng parehong tama yun. Isa doon, mali. So ano ang magiging batayan nating dalawa o nating lahat on how you will prove kung sino yung tama at sino yung mali? Ano yung magpapatunay? Kailangan tayo mayroong moral objective o yung tinatawag natin na magpapagitna. Ano ang magpapagitna? O sige, ganito ang usapan. Kung anong sinasabi ng Biblia, pwede ba tayong magkasya doon? Ganon. Pag hindi sinabi ng Biblia, mali. Pag sinabi ng Biblia, tama. Yun ang paniniwalaan natin. Pag nagkasundo tayo, doon matatapos yung usapan. Yun po yung sinasabing paglilinis kanina. Malinis na ba yan? Malinis na po yan. Pag yan ba, ginamitan ko ng malinis na t-shirt, pinunas ko. Wala ba akong makukuha alikabok dyan? O, wala gamitan ng tissue. Hindi po pwedeng ganon. Di ba? Kailangan meron kayo batayan. Batayan nyo yung tissue. Di ba? Kami nga, nung mga bata po kami, wala ng content. Sumbungan kami magkakapatid eh. Ano na sister, ang nanay ko yan eh. Sabi, kasi sa amin ang sistema, pag alas 5 na, uwian na, galing mga laboy. Si Kuya, lumalaboy pa. Hindi, nandito na ako eh. Kuya, di pa naglinis. Ako kasi sumbungero ko nun eh. Sumbungero ko nun. Si Kuya, di pa naglinis. Sabi ng kuya ko, naglinis na ako ha. Si Kuya, di pa nagsabon. Sabi ng kuya ko, for your information, I'm so... Paano mo patunayan nagsabon nga talaga? Sige nga, pauwi ng kiling-kiling. Ayan, di... Kailangan mapatunayan mo. Diba, ganun yung ano namin noon eh, sumbungan noon eh. Kailangan patunayan mo. Ngayon, patunayan natin na tama yung ating paniniwala ayon sa salita ng Panginoon kung sino ang Panginoong Jesucristo. Baka masyado tayong malakas ang boses, ang lalakas ng loob. Pero, ang tanong, kung si Kristo na ang tatanungin, kasi dito, tinanong niya ang mga alagad, anong sabi ng mga tao? Sumagot, ikaw po, ganito, ito ang paniniwala ng mga tao. O kayo naman, ano ang paniniwala ninyo kung sino ako? Ito sagot ng alagad. Ngayon, ang tatanungin natin, ang Panginoong Jesucristo naman. Palagi ko, pag ang Panginoong Jesucristo na nagsabi, tapos na ang boxing. Diba? Tanungin natin ang Kristo. Ayon sa kasulatan, anong sinasabi niya kung sino siya? Ito ang sagot. Juan 14:9. Pakilagay po sa ating screen. Sabi po dito, nung ang Panginoong Jesucristo, kausap niya si Felipe, sabi dito, Juan 14:9,
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Malao ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo pa ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama." Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ng Ama? Sabi kasi ni Felipe, "Panginoon, pakita mo sa amin ng Ama, sukat na ito sa amin. Maniniwala na kami sa iyo na ikaw nga ang Diyos." Felipe, matagal na tayong magkasama, di mo pa ako nakikilala? Di ba? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mo sasabihin, pakita ko Ama? Dito nga kaharap mo, parang gano'n na yung sinasabi. Nagkatawang tao nga Ito na nga kaharap mo Kaya po, ang ibig sabihin ng salitang Emmanuel ay God is with us. Sumasa atin ng Diyos. Nagkatawang tao siya, kasama na ng mga alagad. Kasama na ng mga tao noon. Kaya, Emmanuel, kasama natin ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Emmanuel. Dagdagan natin. Paborito ng mga bata. Anong sabi ng Panginoon sa Juan 10:30? Ano pong sabi doon? Ako at ang Ama ay iisa. Sabi nung nakausap ko, pero kaibigan si Brian, kilala ng kapatid ng Noel. Sabi niya, "Bro, ano tayo?" Ang tawag doon, yung sleepover sa bahay. Sige, best friend ko yun Sleepover. Yung pala pagdating doon, may pastor pala siyang kasama. Jehovah's Witnesses. Baka marinig Brian to. Tandaan naman niya, totoo naman ito nangyari. Sleepover daw pagdating doon. Ang paniniwala niya iba daw yung Ama sa anak. Sabi niya, iisa lang sila sa gawa. Yan. Ha? Sino sabi nun? Sabi ni Jesus ito Juan 10:30, "Ako at ang Ama ay iisa." Yun ang pagkakaintindi mo, hindi yun ang pagkakaintindi ng Biblia. Paano naintindihan ng Biblia yun? Tuloy natin yung basa. Ang sabi doon, "Nagsidampot uli ang mga tao, uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin." Bakit binato ng mga tao si Jesus? Kasi naintindihan ng mga tao na si Jesus nagpapakilalang Diyos. Kasi ang pamumusog ay dapat patayin sa magitan ng bato. Kaya tinan nyo ba, Juan 10:30. Yung mga tao nga doon naintindihan, ikaw di mo naintindihan. Kala ni Brian, na-corner ako ng pastor nila doon. Umaalis na. Hindi, dito ka lang. Usap pa tayo. Ginaganahan ako Tuloy mo yung basa. Walang alisan. Halika ka dito. May gagawin pa raw Hindi. Kino-corner niyo ako rito Usap tayo rito. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuin. Sinagot sila ni Jesus, "Maraming mabuting gawa mula sa mga pinakikita ko sa inyo. Alin sa mga ito, sa gawang ito, ang binabato niyo sa akin?" Ano sabi ng mga nakakausap? Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos." Naintindihan ng mga tao na si Kristo nagpapakilala na siyang Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. Ang linaw nun, nagpapakilala na siyang Diyos. Kaya yung mga tao, sabi, namumusong to, nagpapakilala ng Diyos. Ito, sabi ng mga tao, ikaw ay si Elias, ikaw ay si ganito, si ganito. Sa panahon natin, ikaw ay anak lang ng tao, ikaw ay tao lamang, ikaw ay anghel lamang. O, mga alagad, ano kayo? Ang tingin niyo sa akin, ito naman. Si Jesus ang tanongin niyo, anong sagot ni Jesus kung sino siya? Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, mga kapatid, sa Efeso 1:5 hanggang 7, basahin po natin pag sumandali. "Nang tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa magitan ni Jesucristo, sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Nasa kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa magitan ng kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya." Mga kapatid, ang pananampalataya o paniniwalay ng gagaling sa pakikinig. Nakikilala natin ang ating sinasampalatayanan.
Yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, nagkatawang tao. Bakit? Bakit siya nagkatawang tao? Sabi dito, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ganyang kakamahal ng Diyos. Kaya kung kayo, mga ating mga panahon ay nandito, hindi po aksidente o dahil pinagbigyan nyo lang yung nag-akay sa inyo rito, kundi ang Diyos ang nagdala sa inyo sa araw na ito, sa lugar na ito, upang makilala niyo siya ng totoo. Na ang Diyos mahal kayo at kayo ay makasama rin dun sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pagkamatay sa krus upang tubusin ang ating mga kasalanan. At pagdating ng panahon, gaya ng isang babae na inihahanda sa kasalan, babalikan tayo ng Panginoon o ang kanyang iglesia upang kasamahan tayo sa paraiso, mga kapatid. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Isang panawagan sa inyo, sa ating mga panauhin, na kilalanin natin mabuti kung sino ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao, yung Diyos na ito, na naghain ng kanyang buhay para sa atin. At mapabilang ka doon sa iglesia na sinasabing ang pintuan ng Hades hindi magsisipalag sa kanya, sapagkat kung sumasampalataya ka ng iyong buong puso na ang Diyos ay namatay para sa iyo at kanyang ang bubuhayin pagdating ng panahon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid, sumampalataya tayo ng totoo. Meron po tayong babasahin mga kapatid na isang talata pa sa Mateo 24:14. Nilistaw po itong talata na ito mga kapatid dahil baka po pumalimutan. 24:14 ng Mateo. Ang sabi dito, at ipangaral ang ebanghelyong ito sa harian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Ang pagpapahayag natin sa salita ng Panginoon sisimula sa ating puso, ibinubukan ng ating bibig. Kung sasabihin mo na kailangan ko ng kaligtasan, nandyan ang Panginoon. Pero pag ikaw ay ligtas na, sumampalataya na, ipahayag mo pa rin siya. Ipahayag mo yung kaligtasan, yung tinanggap. Hindi yung matatapos na ikaw yung umaawit dito lang sa kapilya. Sa labas, ipahayag mo, ipangangaral mo ang ebanghelyo. You will still proclaim the name of Jesus sa lahat ng tao na nakasalamuha mo. Malibang madamot ka. Malibang mahiyain ka. Malibang itinitinay mo ang salita ng Panginoon. Pero sabi nga, you proclaim the name of the Lord, which is your Savior. Ipahayag mo ang salita ng Panginoon. Hindi po sa kalalakihan lang sinasabi yun. Ipahayag mo yung sa iyong sarili, gusto ko pong maligtas, Lord. Ikaw ang aking kaligtasan. Bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan ng iyong puso at pagkakataon magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pag ikaw ay napasama na doon sa iglesia, ipahahayag mo siya sa lahat ng iyong mga kasalamuha. Ipapamuhay mo ang kanyang mga salita. Sabi nga, maintenance, i-maintain mo yung salita ng Diyos na nasa iyo. Diba? Tingnan niyo mga kapatid itong talata sa unang Pedro 2:9 na nabanggit po yung ating paksa kanina nating pinag-aralan. Unang Pedro 2:9. Tatagpat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Tingnan niyo yung talata. Inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Proclaim. You testify. You should show forth. Sa English po nun. You should show forth. You testify. You proclaim. You declare the word of the Lord. Bayang pinili ka ng Diyos eh. O napabilang ka sa bayang pinili ng Diyos, inihiwalay. Kung lahat yan black, ikaw yung nag-iisang puti, nakahiwalay ka doon. Naiiba ka. Bakit naiiba ka? If they don't know the Lord, kilala mo siya. If mali ang paniniwala nila o pagkakilala nila sa Panginoon, tama ang pagkakilala mo sa Panginoon.
Kung mali ang sinusunod nilang utos ng Diyos, tama ang sinusunod mong utos ng Diyos. At kung nasa mali silang iglesia, nasa tamang iglesia kayo o nasa tamang katawan kayo ng Panginoon. Be proud. Declare the word of the Lord. Declare your Savior. Testify the word. Testify for the name of the Lord. Ipakilala mo siya, huwag niyo siya ikahihiya. Sabi po dito mga kapatid, balikan po natin yung paksang batayan. Sa Mateo 16. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? Ang kanilang sinabi, anang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang iba pa si Jeremias o isa sa mga propeta. So nakikita niyo na yung flow ng pangyayari. At kanyang sinabi sa kanila, dadapat anong sabi ninyo kung sino ako? So tinatanong tayo, sino ang Panginoon sa ating buhay? Sa inyo po ba mga kapatid, malinaw na kung sino ang ating Panginoong Jesus? Amen. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, you are the Messiah, or ikaw ang tagapagligtas, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi nagkatawang tao siya bilang anak ng Diyos. So tama yung pagkakilala siya ay nagkatawang tao. At sumagot si Jesus sa kanya sinabi, mapalad ka, blessed art you. Blessed, mapalad ka. Sapagkat hindi pinahayag sa ito ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mga kapatid, lahat tayo magkakaroon ng rephrase ko. Tayo uminom ng gamot para lumakas ang katawan. Vitamins, maintenance, pa-check up. Meron tayong may mga sarili ba yung doktor na pinagpapacheck upan? Para mabigyan tayo ng payo, para gumaan yung ating pakiramdam. Pero never nilang mapapahaba ang ating buhay. Lahat tayo dadating sa kamatayan. Pero isa ang tinitiyak ng Biblia. Pag nasa Panginoon ka, yung Hades hindi makakapanayang sa iyo. Pag nasa Panginoon ka, nasa iglesia ka ng Panginoon, mamatay man ang iyong katawang ito, dadating ang panahon, kakasamahan ka ng Diyos sa kanyang paraiso. Tayo sumampalataya sa Panginoon, let's all proclaim the name of God. Let's all proclaim or testify and declare the name of our Savior, our Lord Jesus Christ. Pagpapala po sumating sa muling sa kanin ng pagkaganda ng salita, tayo po yung sama-samang tumindi, gawitin po natin ang pinapinala.